What do you think kung magsasanib puwersa yan? Kasi yun yung sinasabi nila eh. I can slay or we can slay VP Sara sa 2028 kung magsasanib puwersa. O, so sa tingin mo, magkakaroon ng Ang isang... problema, kahit magsanib puwersa po sila, hindi ubra. Kahit saniban pa sila ni Satanas, palagay ko, hindi sila ubra. Grabe yun. Attorney Topacio, nandiyan ka na ba? Ang sexing-sexing. Ano, no? The attorney sex appeal. Yun, no? Oo. Ay, magandang gabi sa mga banateros. Pasensya na kayo sa lighting ko at ako'y pumarada lamang sa isang tabi kasi naaabutan na ako sa kalye at magsisix na nga. At papasok na tayo at kapag gumagalaw kasi yung sasakyan, baka paputol-putol yung ating signal. Galing po kasi ako sa anniversary ng PDP doon po sa headquarters at medyo naipit po tayo sa traffic. Nako, palagay ko nagsayaw ka na naman dyan. Attorney, dahil nung Christmas party, nakita namin talaga gumigiling ka eh. Ito naman ay parang planning to set the direction sa hinaharap nitong partido sapagkat alam naman po natin itong PDP ang lumalabas na natitirang genuine opposition sapagkat yung iba pong tinatawag na opposition ay co-opted na po ng mga oligarchs. Ito lamang po ang talagang mga tunay na lingkod ng bayan ang nandito sa PDP. Kanina po ba, attorney, napag-usapan nyo rin po ba yung pagpanaw ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Sir Bong? Ano pong balita? Po. At in fact po ay may mga nagbabalak po na itong Miyerkules na darating ay bumiyahe po sa Davao upang magbigay pugay for the last time kay Councilor Bong Duterte. Ayun, syempre congratulations din. Kasi itong kasama mo na idinimanda ni Risa ay dinismiss ng DOJ yung inyong kaso. Tama ba, Banat Bay? I-congratulate naman yung co-accused. Kasama ko si Banat Bay dyan, oo. Na sinasabing libelous daw kami. At kaya kami dinimanda. At alam niyo po, natatawa nga ako sa kahipokrituhan nitong si Risa Ontiveros. Sapagkat, alam niyo po, noong 2022, naghain po ng isang panukalang batas si Risa Ontiveros to decriminalize libel and cyber libel. At sinasabi niya po ay ginagamit daw yan dalawang batas na yan upang sikilin ang mga mamamahayag na magbigay ng puna sa mga public officials. Pero nung sila ang pinuna, ginamit niya yung batas na yan para sikilin yung aming freedom of expression. So kita nyo, ganyang klaseng tao yan si Risa Ontiveros. Attorney, meron lang akong tanong dun sa kaso na na-dismiss. Di ba doon malinaw na hindi napatunayan ni Ontiveros na may actual malice. Ibig sabihin, tayo po ay wala tayong malice na mali yung testimony ni Rene o si Rene. alias Rene. Opo. Maaari ba nating sabihin na hindi napatunayan ni Ontiveros na mali itong si Mauricio? Maurilio ba? Mauricio. Bali po, Murillo. Ang napatunayan po roon, kaya hindi po hinain yung kaso ay walang actual malice sapagkat yun pong mga komento po natin na si Risa Ontiveros ay nagpa-fabricate ng testimony o nanunuhol ng witness ay may basihan sapagkat bukod po roon sa mismong video testimony ni Murillo, yun pong dun sa Farmally. Yun din po nga isang witness doon na sinabing sinuhulan siya ng staff ni Ontiveros ay nag-execute din ng isang sinumpaang salaysay sa harap ng notaryo na nagsasabi rin po, inuulit yung sinabi niya sa video na nanuhol po yung mga staff ni Senator Ontiveros sa kanya. Binigyan siyang various amounts at binigyan siya ng e-bike, etc. So, kaya sabi po ng DOJ, hindi po malicious kasi may basihan. At nagkomento lamang po tayo on the basis of what these people said publicly and on video and in their sworn statements. So tama po na hindi niya napatunayan na yung ating sinabi ay may actual malice. Maaari din po bang, kunwari, ngayon po, di ba, tumuloy po yung kay Rene doon sa... Tumuloy, yung cyber libel. Kaya nagtataka ako kung sa tayo ay walang malice, ay dapat wala ring malice yung kay Rene kasi sinasabi lang naman niya, based on his own experience, na siya ay tinuhulan, kinausap, etc. He was made to fabricate evidence. Bakit yun is cyber libel? Samantalang yung sa atin ay hindi. Okay lang ba na kasuhan itong si alias Rene ng DOJ na kahit walang nagsasampa ng demanda sa kanya or nag-i-initiate ng demanda sa kanya? Ang pagdalam ko po, although hindi po ako party dun sa kaso, ay si Risa Ontiveros din po ang nagsampa ng libel at cyber libel sa kanya.
At ito po naman ay itinuloy ng ating DOJ at tuloy-tuloy na pong nag-file ang information sa hukuman. So, malaki din ang chances na pwedeng ma-dismiss din ito dahil kung ang basihan ng kaso niya sa inyo, yung balita kay Maurilio, pwede rin may chance na ma-dismiss din itong kaso ni Maurilio sa kanila. Opo, para sa akin, paano magiging libel ito? Unang-una, ganon din po ang magiging batayan kung libel o hindi, which is actually kung in the case of Risa Ontiveros, since she is a public official, malice is not presumed. Ang burden of proof or onus probandi para patunayan na may malice ay nasa sa kanya. At ito pong, with respect to the testimony of Murillo, ang subornation of perjury, ang paghahanap ng isang false witness ng isang public official is a matter of public concern. Sapagkat ito po goes directly into the heart of how she discharges her duties as a public officer. At kung meron pong anomalya sa kanyang pag-charge ng kanyang duties, dapat po malaman ng publiko ito. So, hindi dapat pong itrato to with malice because the public has the right to know. Yan po ang ang disadvantage, attorney, ng isa kang mambabatas tapos hindi ka naman abogado, natatandaan ko yung famous line na binitawan mo, yung welcome to my world. Hindi ba? Hindi namin makakalimutan yan. Opo, kasi kung tutuloy-tuloy po yan sa hukuman, sabi ko nga, ako 33 years na ako, second home ko na yung hukuman, very comfortable tayo dyan. At kung yan ay tutuloy, syempre, hindi maaari as an accused in a criminal case, I will have the right to confront her as the witness against me. I will have the right to cross-examine her. At doon, hindi niya pwedeng akong ipakontempt, hindi niya ako pwedeng pigilin doon because may rules of evidence po roon. She cannot hide behind parliamentary immunity. She does not have the powers of a senator. So, pwede po natin siyang i-cross-examine. And I was actually looking forward to that pero na-dismiss na nga po Actually, ready na nga po ako magpakulong because of that. At akala ko talagang papailan tayo dahil alam naman natin na weaponized na ang DOJ laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Attorney, si Coach Oli po ito. Itong patungkol kay attorney kay alias Rene, meron na bang demanda kay Risa doon sa di umanong tanim witness o panunuhol ng witness? Ang demanda pong meron po ngayong existing ay yung ethics complaint po na inihain ko po kasama si Attorney Manuelito Luna at si dating Congressman Jing Paras with respect to the same acts na ginawa niya na subject po noong ating komentaryo na nagtatanim witness siya. Yan po ay kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee ng ating Senado at hinihintay na po namin na magkaroon ng paglilitis po yan sapagkat kumbaga sa kwan ay hinog na po yan. It's ripe for a hearing sapagkat matagal na rin pong nakafile yan. Last year pa po yan Bakit hindi pa kaya to umuusad? Parang san-san tayo napunta Ito, napaka-importante ito kasi institusyon. Nauna pa yung, isipin mo yung ethics doon kay Kiko at kay Cheese. Pero ito importante dahil malalim to. Tanim witness ang issue rito Opo, totoo po yun. At kaya nga po kami nag-file because this goes to the essence of how a member of the legislature, the Senate no less, is conducting her affairs as a member of such committee. Mabigat po talaga kung ang isang miyembro ng Senado ay nagtatanim ng witness, kumukuha siya ng mga witness na sinasabi niya, eto, meron akong consideration para sa iyo. Ikaw ay magtestigo, itong sabihin mo, that pollutes the entire legislative proceedings when it comes to yung mga inquiries in aid of legislation, pardon for the use of the word, nabababoy po kung ang mga input sa legislative inquiry ay polluted. Ibig sabihin, hindi po makatotohanan at gawa-gawa lamang in order to serve a certain agenda. Yung agenda ng senador na nag-produce nitong mga false witnesses. Nakakabahala po ito kung ganito ang ginagawa natin. Ibig sabihin, ang legislation po na nagbubunga ng legislation niya, legislative inquiry, ay batay sa wrong premises. So how can you make a good law when it is based on wrong premises, on polluted and corrupted inputs? May pag-asa pa kaya yan sa pamumuno ng Senate President natin? Kasi sa nangyayari ngayon, parang may mga complaints din, hiwalay dito, na hindi umuusad dahil sa pangunguna ng dalawa Ito si Senate President at syempre yung problema natin sa Blue Ribbon na yung direksyon
wala na doon sa papunta sa mastermind na kasi naalala ko, napanood ko rin yung inyong mga vlogs. Opo. Doon po yung ano nyo, pati napunta tayo kay Senator Bong Revilla kung saan tayo napunta eh. So ito ba Ay, tama po yun. Alam niyo po, ang chairman naman po ng Ethics Committee sa kasalukuyan ay si Senator J.V. Ejercito. At I am willing to give Senator Ejercito the benefit of the doubt sapagkat kilala ko yan personal. Ako'y malapit sa dating Pangulo, si Erap Estrada, at kilala ko naman si J.V. at maayos naman po yan. Nakasama ko sa JCs yan. Sana ay maging patas siya at action na po niya to. Wala naman po kami hinihinging special consideration dito, kundi magkaroon ng patas na hearing na kung saan papayagan kami magpresenta ng lahat ng ebidensya. Now, with respect sa sinasabi niyo po na nililihis, alam niyo po, baka hindi napapansin ng iba. Hindi lamang po yung ginagawa, katulad po na nag-anunsyo si Senator Ping Lacson, na yun daw preliminary report nila o partial report or whatever they call it, ay nagtuturo sa 3 senador. Kung titignan niyo po yung mga tinuturong senador, si Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero, ito po yung mga senador na sa tingin ko ay boboto in favor of acquittal ni Sara Duterte. So, ngayon pa lang po kaaga, sineset up na po yung Senate para mabawasan yung mga tingin nila, yung mga parehas na mga tao. Plus yung kanilang ipinananakot na warrant kay Senator De La Rosa. Kung kaya't hindi makapasok si Senator De La Rosa, nabawasan na po, binabawasan na nila ng 4 yung maaaring bumoto for acquittal. So, this early, sineset up na po nila for conviction si Vice President Sara Duterte. Yan po nakakabahala dyan using the Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Nako, babalikan natin mamaya yung topic na yan patungkol sa mga impeachment. Meron ditong gustong magtanong sa'yo, sikat na sikat to. Pero mas sikat ka dito. O si Sir Jack Argota, sana lang magkaintindihan kayong dalawa, attorney. Ano ka ba? Kilala ako na ni Atty. Nakasama ko umihi yan eh. Uy, Atty, nakalala mo ako, no? sumayaw pa kayo niyan. Oh, naman, of course, intercourse. Ako ni Atty, meron akong nakuhang subpoena. Galing Opo, sa subpoena? NBI. Opo. Tapos, walang nakalagay na ano. Tama po yun, Atty, walang nakalagay na complainant. Hindi pwede po yun. Kasi sampina po ba para sa preliminary investigation sa piskalya o sa DOJ? Sa NBI, Sa ano? NBI po, sa NBI. Baka Saan po yun? ini-invite siya sa NBI, attorney. Yung imbitasyon po ng NBI ay hindi naman po sampina yan, ano? Unless ginamit nila yung sampina powers kasi sa bagong NBI law. Dati po kasi director lang ng NBI ang may sampina powers, may bagong batas po na ang sampina powers ay na-extend sa mga regional directors ng NBI. Kung imbitasyon po, ay pwede naman po kayong hindi pumunta at pwede naman kayong magpadala lamang ng abogado para itanong kung ano itong subject nitong imbitasyon na ito. Because kung kayo ay under criminal investigation, diyan na po papasok yung so-called Miranda rights. You are not compelled to give any evidence. So if you exercise the right to remain silent, pwede naman po yan. Yan naman po NBI yan po ay fact-finding, hindi naman po piskal yan. Hindi naman po prosecution office yan. Kung sa tingin nila ay may crime committed, ano po ba daw krimen? Bakit daw po yung iniimbita? Actually, na-post po kasi ako ng yung sa St. Luke's. Yung Yung ano, medical attorney, report. yung medical bulletin na fake daw na kumakalat. Eh, ang ginawa ko, So para mo to proprio investigation ng NBI, oo. So, may pananagutan ba si Sir Jack doon, attorney? Kung pinost niya yun, Hindi po, hindi naman pwedeng mag-file ng kaso direkta sa korte. Kung sa tingin nila, if under case development ay meron silang tingin na may krimen, magpa-file din po sa prosecution office yan eh. So, maigit doon na po sumagot. pero sa tingin niyo po, attorney, may krimen ba na nalabag si Sir Jack? Nag-trending yan eh. Yung ano yan eh. nagpipinulam ako eh. Actually, nagpipinulam ako noon, yung post ko. Ang sabi ko noon, kasi actually yung post na yun, malabo yung pangalan. Mali yung kung ilang taon na si mom ko, mali kung anong araw, mali yung araw eh. So yung sabihin, Saka ano ka, nag-diagnose ka. nag-diagnose. Hindi ka naman doktor, nag-diagnose ka. Nag-diagnose lang ako, Atty. Pero Ang actually- sabi ko naman, Atty, ang sinabi ko sa post ko, sa palagay ko, si Marcos, may cancer sa kabilang itlog. Yun lang yung sinabi ko, Atty. Okay. So, Eh, alam parody. naman nilang napipinulam ako, pero sineryoso. Ano yun? Alam niyo, Meron maraming ba tao cancer dito sa sa kalawang itlog Pilipinas lalo na sa pamahalaan natin, walang sense of humor. Kasi sabi nga ng mga psychologist, ang best friend ko ay psychologist, sabi ng mga psychologist, para ka daw magkaroon ng sense of humor, dapat daw ikaw ay matalino. So pag ikaw ay hindi matalino, lahat ay literal ang iyong pagtanggap sa lahat ng nababasa mo. So, kailangan lamang explain yung context niyang iyong post. Okay. So, pupunta ako ron eh.
Kung ko muna kilala ng lawyer, attorney, no? Parang natatandaan nyo yung Adobo Chronicles, naglalagay din yan ng kala mo, news report, pero katatawanan. Parang yung The Onion sa Amerika, di ba? Merong ganong website, The Onion. Kala mo talaga siya ay dyaryo. Meron pang mga news report, pero yung papakinggang mabuti, parody. Nagpapatawa lamang, satire. Tama. Hindi ko alam bakit. Pero meron pa po kasi siyang kaso PUF, Possession of Ugly Face. Ayun ang mabigat. Hayop ka. Palagay ko, aregluhin na lang natin Pero yun. attorney, may tanong ako, hindi mo ako makukulong. Makukulong ba ako, attorney? Ay hindi natin po malaman until makita natin yung kwan. Mukhang makukulong lahat ako, information against you. Actually, seriously, wala naman pong crime na fake news. Pag ikaw ay nag-post ng fake news, yung epekto ng fake news na yun na tinatawag has to fall under a certain category of a crime, either a special law or under the revised penal code. So dapat i-define nila, what are you being charged of? Para alam mo kasi that is part of due process. Due process mandates that you are informed of the nature and causes of the accusation against you. Halimbawa, ang charge sa iyo ay, yung charge sa amin, meron akong sedition, you are being charged with sedition dahil ganito ginawa mo, nang bato ka ng September 21, sinabi mo, wasakin, gibain, etc. So yun po ang dapat na mangyari. Sa subpina, nakalagay daw kasi yata, parang may may Cyber libel. cyber libel. Nagsimula kasi itong na to, attorney, parang lumalabas, in-interview yung NBI director ba yun? In-interview doon sa isang news sa show, and then lumalabas doon sa sa show na yung abogado na best friend mo rin. At yung ewan ko kung bakit araw-araw nandiyan daw yan sa news outlet na yan, wala yatang kliyente. Pero sinabi niya na ito, Sino yun? si Falsis. Sabi niya, sinabihan niya yung NBI na Abogado ba yun? ito po ba dapat ba imbestigahan ito? Kasi nagpapakalat ng fake document na dininay naman daw ng St. Luke's. Ganun eh. So parang ang nangyari, parang na-pressure lang nga sa tingin ko yung NBI dahil on the spot sinabihan ni Falsis. Pero, kuya, binura ng Facebook yung post ko. Nagkaroon ako violation. Parang na-mass report ako eh. Parang wala na. Pero freedom of expression. Hindi naman krimen yung pag-mass report sa Facebook eh. Ayun. RJ, may tanong ka kay attorney. Oo, mabalik tayo dun, attorney, kasi naaalala ko po yung, I think ikaw din yung nagsabi no, nasanay na tayo kay Risa Hontiveros na tanim witness. So kung mapatunayan po kaya yan na talagang ginagawa niya, di umano, yung pagtatanim ng witness, ano po kayang pwedeng legal action? Anong parusa ang sa kanya? Well, marami pong maaring kasuhan sa kanya based on the circumstances. Pwedeng subornation of perjury, pwedeng yung incriminatory machinations, depende po sa mapapatunayan. Ngunit sa ngayon po, doon po sa aming sinabi na 3 instances po yan eh. Isa po yung Kian. Kay Kian, yung alleged victim ng EJK, kung saan tinago niya yung mga witnesses, kinuha niya sa ama, yung mga minor yon, at binabawi ng ama. Number 2, isa pong, yung nga pong sa Farmally, yung may kinuha siya, yung si EJ ba yun, na sinabi noong kapatid na binayaran and then nag-recant, pati yung si Murillo, dapat po may sanction yon, either suspension or expulsion sa Senado, sapagkat hindi po dapat na mayroong miyembro ng Senado na ginagawa po yung mga ganyang bagay na pinopollute, ginugulo, pinapervert yung legislative inquiries for her own political ends. So marami pong mga ramifications yan. Kanya lang, inumpisahan po namin sa Senate Ethics Committee para matigil na po yung practice na yan. Sapagkat hindi po maganda yan na ginagawa niya yan. Ano po, si Risa Hontiveros has been playing fast and loose with a lot of rules. Remember, noong si Congressman Tevez ay nais mag-testify nung may hearing siya dyan na involving him sa Senado, at sinabi ni Risa Hontiveros hindi daw dapat kasi hindi bawal daw ang Zoom na testimony kahit dahil hindi daw mapapanumpa outside of Philippine territory. Bakit yung mga hearings regarding sina Mayor Alice Guo at sina Cassandra Leong, meron siyang pinatestify, isa na sa Thailand, isa na sa ibang lugar via Zoom. Iyon po ang dapat na mawala dyan sa Senado, yung double standard na ginagawa ng ibang mga senador katulad ni Ping Lacson, yung kay Gutesa, kay Saldico. Bakit pag iba ang nagsasabi ay agad-agad ina-action na nila yung kay Bong Revilla, yung kay Senator Villanueva, Joel Villanueva, etc.
Pagkatapos, pagka papunta kay Martin yung mga testigo, same quality, same nature of the evidence ay hindi po nila pinupursu. O katulad po ngayon yung BRC, ano nang iniimbestigahan? BIR na. Bagamat kailangan imbestigahan po ang BIR, yung abuso ng mga letters of authority, para sa akin, higit na mas importante na matapos muna at malaman ng mastermind, din tunay na mastermind, dito sa tinatawag na floodgate at sa kanayang BIR. Ayun, attorney, si Master Judea po, ano? Kanina po Opo. nasabi nyo na si Risa Hontiveros ay meron na pong kasong kinakaharap regarding dito sa panunuhol at pagbabayad ng mga testigo. At Opo. alam naman natin, itong si Risa Hontiveros ay hindi naman nakalin dyan kay Marcos, kundi nandun sa mga dilawan. Sa tingin nyo po, ano po ang nagiging dahilan kung bakit itong reklamo kay Risa Hontiveros ay hindi po iniimbestigahan, samantalang katulad ng sinabi nyo na sila Bong Revilla, sila Chis Escudero, napakabilis nilang aksyonan. So ano po nangyayari dito bilang kayo po ay isang abogado? Hindi ko lang po alam. Nagkakaroon nga ng selective justice. Kasi nga, katulad nitong kay Bong Revilla, alam nyo, napakabilis po nito. Sinusuri ko yung pangyayari kay Bong Revilla. Alam nyo po, si Senator Bong Revilla, alam nyo, kritiko po ako niyan. I am on record nung eleksyon na halos linggo-linggo sinasabi ko, si Bong Revilla ay dapat ibalik niya yung sinabing nakuha niya, yung kay Napoles, sapagkat bagamat na-acquit siya, ay merong lumalabas doon na civil liability. So, hindi po maaring masabi ng kahit sino na ako ay kampi kay Bong Revilla. Pero sa ngayon po, yung nangyayari sa kanya offends my sense of justice. Bakit po? Unang-una yung pagka-include po niya sa malversation. Yun po ay hindi dahil sa isang complaint, hindi isang reklamo, kundi a mere motion to include him as a respondent doon sa DOJ. Hindi po maaari yun kasi pagka ganun po, motion lamang, hindi niya makikita yung mismong reklamo against him at saka yung mga ebidensya against him, paano siya sasagot ng maayos. At pangalawa po, itong warrant, ang bilis pong lumabas ng warrant. Pag-file po ng ito pong information ng DOJ ay ito po ay inendorso sa ombudsman. Ombudsman Boying Remulla at siya po ang nag-forward as inadapt niya yung mga findings ng DOJ, finorward niya sa Sandigan Bayan ng mga alauna ng hapon. At ito po ay na-refer doon sa division, na-raffle sa division ng mga alas 4. Wala pa pong alas 5, may warrant na. Nakalagay po sa ating konstitusyon, pati sa ating rules of court, that the determination of probable cause for the issuance of a warrant must be personally determined by a judge after reading the evidence. Ang dami pong ebidensya paano nabasa nung mga hurado sa Sandigan Bayan, doon sa division ng Sandigan Bayan, ang ebidensya at naka-form sila ng conclusion na may probable cause sa loob lamang ng less than 1 hour. So kaduda-duda po yan. And then, sinabi na po ng ating Supreme Court na kapag ikaw ay may MR, that is part of due process, hindi mo na dapat i-file yung resolution. Pero pending the MR ay nag-file na yung resolution. So yun po ang mga ginawa kay Senator Revilla na para sa akin ay unfair, unconstitutional sapagkat labag po sa due process clause ng ating constitution. In other words, ni-railroad po. At para sa akin, bakit ginawa ito? Para na naman matakpan kasi every time napapalapit sa mga tunay na mastermind, di umano ng flood control scam, ay nililihis po nila. Either magkakaroon ng peking impeachment against Marcos o impeachment kay Sara or magkakaroon ng pati yung kay Atong Ang ginagamit para ma-divert. Yun po mabigat. Talagang gusto nilang ilihis ang usapin dito sa flood control. Attorney Topacio, Jay Guevara nga po pala. Opo, Sir Jay. Kasi nagsalita na itong si Risa na kayang-kaya niyang talunin si VP Sara bilang presidente. Sa tingin niyo ba, siya na ba ang hahawakan ng administrasyong Marcos sa 2028? Kala ko, tinatanong nyo kung siya yung hahawakan ni Ronald Llamas Pero administrasyon pala, nabigla ko noon. Mukhang akala ko doon papunta yung ating usapin Pero alam nyo po, ewan ko po kung siyang hahawakan, hindi natin masabi itong takbo ng utak ng administrasyon na ito. Ngunit, kung inyo pong susuriin, mahihirapan po si Senator Risa Hontiveros. Tingnan nyo po ang kanyang political career. 2 beses pong tumakbo yan ng senador, Olats. Yung pangatlong beses niya, nanalo siya. Kaya lang, siya ay number 11 out of 12. Ang number 12 noon ay si Laila De Lima. Then, re-election, can you imagine, nakaupo na siya. Siya ay na-expose na.
At nagkaroon na sila maraming exposure, maraming pondo, pero nung lumaban siya uli for election, bumaba pa lalo ang rating niya, 12 out of 12. Eh, paano kang mananalo ng 1:1 sa napakapopular na tao kung ikaw, isa ka lang out of 12 na pagpipilian, eh, kulelat ka pa. So, yun lang ang isipin natin sa chances ni Rizzo Ontiveros, eh. Aray ko. So, Ang sakit mo naman magsalita, Tony. Hindi, totoo naman po, totoo naman. Hindi sa harsh tayo, kaya lang, talagang naman kung sa isang tao na 12 tao ang pipiliin, hindi pa nga siya nauna o pangalawa eh. Huli pa siya eh. Muntik na nga siyang makalimutan eh. Attorney, dugtungan ko pa, no? Kasi ngayon, katakataka talaga na bakit sobrang tahimik ni Risa Ontiveros sa pagiging mastermind di umano ni Martin Romualdez at Marcos Jr. sa nakawan sa flood control. Bakit kaya, no? Kasi ang ano yan eh. Eh, Kapag syempre ano, po, alam nyo, putak agad yan eh. sa tingin ko she's posturing na siya ang gawing standard bearer ng administrasyon sa 2028 kasi sa nakikita ko po ay wala pong malakas na maaaring itakbo ang administrasyon sa 2028 kung hindi nila madidisqualify si Sara Duterte. Kaya ang nakikita ko pong nagpo-posture yan, ito yung opinion ko lamang naman, hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling na political analyst kasi yung very much abused yung designation of political analyst eh. Pati si Richard Hayder yan, pati si Falsis nga ay sinasabing mga political analyst sila, kaya lang with emphasis on the word anal. Oo. Oo. Itong dalawang ito, si Richard at saka si Falsis, ano? Anyway, yung ano sila po yung administrasyon ay nagpapalipad ng sinasabing trial balloon kung sinong tingin nila ay pwede nilang gawing manok sa 2028. So nandyan si John Vic Remulla na Nako. sinabi na siya tatakbong presidente. He's Mr. testing the Vision. waters. Andyan si Rizzo Ontiveros. So tinitignan po niya. She is posturing kaya siyempre, hindi ka pwede mag-posture kung lalabanan ng may administrasyon sapagkat ang gusto nga niya ay siya yung gawing official candidate ng administration sa 2028. mabalik pala tayo, attorney, dun sa sinabi mo kanina tungkol dun kay Bong Revilla. No? Kasi kamakailan, nagsalita ang, I think, DOJ at sinasabi nila na Opo. inaantay nila yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee para makapag-file na sila ng mga kaso. Eh bakit wala pa pala yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit nauna nang naipakulong ito si Bong Revilla? Ibang kaso po kasi ito malversation po ito na ang batayan naman nila, eto nga, nagtataka pa rin ako dito sa DOJ. Ang batayan pa po nila ay yung testimonya ni Undersecretary Bernardo without any collaborative evidence, walang corroborative evidence. Ito, alam niyo po, sinabi ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Tamargo na meron pong doktrinang res inter alios acta. Ibig sabihin, the acts of a third person cannot bind you. Ano pong ibig sabihin nito? Kung bakit nagkaroon po ng itong doktrina ang ating Korte Suprema? Ito po kasi, delikado po kasi kung yung isang tao na magkukumpisal na gumawa ng krimen at magtututuro ay basta-basta paniniwalaan. O let us say, meron po akong pinatay na tao. Let's say na ang pangalan ng taong yun ay Bongbong. Hindi naman si Pangulo yun, siyempre. Ano lang, palayaw lang yun ng tao. Ibang tao yun, ano? Pinatay ko. And then nahuli ako. And then sasabihin ko, pinatay ko nga po si Bongbong. Ngunit, pinapatay sa akin ni Boss Data. Inutusan ako, binigyan ako ng 100,000 piso, kalahating milyong piso, binigyan ako ng barel kaya pinatay ko. Sasabihin ko, gawin niyo unang pumatay. Pag nahuli, magtututuro. Diligtas na siya, state witness siya, hindi siya makakalaboso. Diligtas na siya. So, ganun po yung doktrinang yun. Delikado po. Kung isang tao lamang at walang ibang ebidensya ang nagtuturo. Sa nakikita ko po rito sa pinakitang ebidensya kay Bong Revilla, wala nga pong mga project proposal, walang audit report. So, paano yung sasabihin may malversation of public funds? Ito po pa, yung testimonya ni Yusek Bernardo, ang sabi niya, binigyan daw niya ng pera si Bong Revilla bilang advance. Advance. Kung advance yon at wala pang proyekto at i-release pa lang yung pera, ngunit ito ay advance, yung binigay niyang pera ay hindi po public funds yun. Maaring pera niya yun, maaring pera ng ibang tao. But definitely, it will not fall under malversation of public funds. Kung sabihin na nating totoo nga yung sinasabi ni Yusek Bernardo, binigyan niya ng pera para magkaroon ng project, that is at most bribery na bailable offense. Hindi dapat malversation. Pero mapunta na tayo since nabanggit mo na yung pangalang Bongbong.
magpunta na tayo doon sa pagkakadismiss ng or pagbasura ng impeachment complaint, yung dalawang impeachment complaint against Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo? Sa tingin ba ninyo inabogado siya ng mga taga-kongreso? Ay, expected naman po natin yun kasi unang-una, yung kay Attorney De Jesus, with all due respect, talaga naman pong manipis literally and figuratively. Manipis po at talagang may mga allegations siya roon at kaya nasabi ng committee na it is based on hearsay, etc. Walang mga evidence. Medyo chubby si ano. Medyo parang Attorney ako nila nagsasalita, ano? Oo, paputol-putol ang boses niyo, attorney. Nandyan pa ba si attorney? Antayin lang natin, baka nandyan medyo naputol-putol lang. Pero habang wala pa si attorney, kung nalaglag yung kanyang signal, kanina napag-usapan natin yung kay Sir Bong Duterte. Panoorin po natin balikan natin yung mga naging panayam ng SMNI News sa bunsong kapatid ni FPRD sa apela nito sa ICC sa ika-80 kaarawan ng dating presidente. Narito ang balita ni MJ Mondiar. Bihira lamang magpaunlak ng panayam ang mga kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ngunit sa gitna ng patuloy at matinding suporta ng milyong-milyong Pilipino mula sa loob at labas ng bansa, minabuti ng isang kapamilya niya na ipahayag ang kanilang damdamin. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, ipinahayag ng bunsong kapatid ni FPRD ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa nagkakaisang panawagan ng sambayanan. Isang patunay na hindi kumukupas ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. I am one with the people around the world calling for the call for bringing him home. It would be a nice birthday gift for him to be home with his family. Sa darating na Marso 28, ipagdiriwang ni FPRD ang kanyang ika-80 taong kaarawan. At ayon sa kanyang bunsong kapatid, kailanman ay hindi naging mahilig si Duterte sa magarbong pagdiriwang. Mas pinipili niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng simple at pribado, kasama lamang ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Malayo sa ingay at kasikatan, tulad ng kanyang nakagawiang paraan ng pamumuhay. PRRD, as far as my memory goes, he likes to spend his birthday privately. So that is why every time, birthday niya na ganun, he never celebrated with many people. Pero ngayong taon, isang pambihirang selebrasyon ang magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga aktibidad na inihanda ng mga taga-suporta ni FPRD. Kamakailan lang, nagtipon-tipon ang iba't ibang volunteer group sa Davao City para pagplanuhan ang isasagawang malakihang pagdiriwang na magsisilbing pagpapakita ng kanilang walang sawang suporta at pasasalamat. Hindi rin nagpahuli ang mga Pilipino sa ibang bansa, lalo na sa Europa kung saan matatagpuan ang ICC. May mga nakahandang programa roon para iparating ang kanilang mensahe. Ang patuloy na paninindigan para kay FPRD. Para sa kanyang pamilya, isang malinaw na pahayag ang ipinakikita ng sambayanan na hindi nagbabago ang tiwala at pagmamahal ng mga Pilipino sa dating Pangulo. It just shows that the Filipino people, majority of the Filipino people worldwide, are now really awakened, and they already, somehow not in agreement of what's happening in our country. Sa gitna ng lahat ng ito, isang taus-pusong panalangin ang ipinapaabot ng pamilya Duterte na makauwi si FPRD sa kanyang bayan, lalo na sa mismong araw ng kanyang kaarawan. At kasabay nito, isang mahalagang apela ang binitawan ni Bong Duterte para sa ICC. My only wish, as a birthday wish also, that ICC would allow him, before the trial starts, to voice his manifestation sa whatever on his mind, so that it might not be for the ICC to gauge on the merit, but at least for the world to listen and understand how he feels and what is on his mind. Ayun. Nakita nyo yung... Oo nga. Ay, ano yan, nakakatapos yun nung KOJ Siege. Pag-uwi natin, in-interview na siya ni Boss MJ Mondiar. Alam mo, Pero- boss, may naalala ko, nagpaplano pa tayo na pumunta ng Davao para ma-meet yan si kasi paborito natin pumunta doon sa sa kanyang rest house. Si Master Judea at saka si Jay Guevara. First time yung ma-meet si Pangulong Duterte doon sa kanyang Doon mismo, sa rest house. sa Yung bahay ni Sir Bong. yung bahay ni Sir Bong. No? Napakaganda ron. Napaka-memorable niyan ni Sir Bong sa amin, lalo na. Kaya, ayun. Kuya, may tanong ako, paano kung malaman ni tatay ni kung... Ayun lang. Malulungkot talaga kasi close yung dalawa eh. Kaya, Pero may post na si Kitty, hindi ko lang sure
kung kay Kitty Malamang, yung page na yun. Hindi kasi na weekend parang, ngayon Jay. Ano ngayon Sabado-Linggo. Baka kasi ang bisita kay PRD hanggang Friday lang hanggang Thursday lang yata. So, malamang hindi niya pa alam. Ka-text mo talaga si Kitty, ano? Text mo Nag-text sa'yo? post Nagkakala ko na nag-text sa'yo kasi alam ko. sobrang sakit, parang English Oo. na sobrang sakit sa part ni PRRD na hindi niya makakasama yung isa sa mga kapatid niya na mayapa. Sige, balikan natin yan. At nagbabalik ang attorney na malakas ang sex appeal, pero hindi na Zoom. Ano na lang ito? Phone patch. Attorney Ferdy Topacio, naririnig mo po ba si Sir Jack Argota? Hello po, magandang gabi po. Opo, rinig ko po kayo. Ayan. Sige, balik tayo doon sa sa katanungan natin kanina patungkol doon sa impeachment. Attorney, doon tayo naputol inabogado nga ba ng Kongreso si Bongbong Marcos? Kasi ang sabi ni Claire Castro, si Presidente Marcos daw ay hindi na nagbuo ng kanyang legal or defense team patungkol dito sa posibleng impeachment na kinakaharap niya. Ano masasabi niyo dyan? Siyempre po, alam na naman nila ang mangyayari dyan. That is a foregone conclusion. Hawak nila ang committee, nasa majority sila. At siyempre, yung unang-una naman po ay talaga namang alam natin, yung unang impeachment case na inihain ni Atty. De Jesus ay doomed to fail. At designed to fail also. Yung sa makabayad naman ay talagang, alam nyo, yung loyalties naman ng grupong yan, ni na Titinho at saka ni na Laila de Lima ay talaga naman pong doubtful po yan Kasi mga kaalyado yan di ba? Meron silang tactical alliance with the majority. Ang ginawa po kasi nila, yung aming kaso, yung dapat ito ay third, ay binlock nila. Ito po ang maraming ebidensya. Nakita nyo naman po nung pumunta kami sa House Secretary General. Male-maleta po ang dala namin. Napakaraming mga USB na containing videos, mga dokumento. At comprehensive po yung aming impeachment complaint mula sa insertion, mula doon sa pagkidnap kay Tatay Digong, mula doon sa flood control. Ay napakarami po na mga ebidensya. In fact, ito po ay may dati ng demanda sa ombudsman regarding the insertions. So, ito po ay ang kasama nito ay 23, 24, 25 budgets. Hindi lamang yung 25 budget. So, very comprehensive po. Ngunit sa kasamaang palad ay ito po ay hindi nila tinanggap dahil lamang sa kadahilanang nasa abroad daw yung House Secretary General. So, doon po sila takot kaya ayaw nila talagang tanggapin yun. Attorney, si paring RJ po ito. Nagtataka lang po ako, attorney. Napansin ko, nung kay impeachment po ni PBBM, meron silang ganto. Pero nung kay BP Sara, parang hindi natin nakita itong mga gantong hearing. Parang biglaan na lang na ano. Ano pong masasabi niyo dito? Yun nga po kaya nga po yan ay yung una ay in-invalidate nila sapagkat yung third mode of transmitting articles of impeachment, yung 1/3 or more ng membership ng House. Kaya nga po sabi ng Korte Suprema, dapat ay bigyan lahat yan ng kopya ng complaint at yung mga ebidensya because due process requires na sila ay makita muna nila yung ebidensya bago sila bumoto at nagkaroon yata ng mga matibay na patotoo na hindi naman lahat ng mga pumirma ay nakita yung complaint ng impeachment. Basta-basta pumirma na lang for whatever reasons. We don't know how many millions or tens or hundreds of millions of reasons ay pumirma na lamang. So etong kay VP Sara, in-expect po natin na ito ay talaga namang matutuloy ito sapagkat talaga namang plano nila na hindi nila kayang talunin sa 2028 ay pako-convict na lamang nila para ma-disqualify for public office. Attorney Jay Guevara nga po pala ulit. At total na pag nabanggit na rin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay lang po ba ito na itong si Tito Soto ay nagko-komento at handang-handa na daw sa impeachment laban kay nawala si attorney. Ako nakasagot yan. Ako nakasagot sa'yo. Ano mo? Sige. Attorney Jack? Ano? Ipaglalaban mo ba ang kaso mo? Oo naman. Ayop pa yan. Napakabago naman nila para, di ba? At mga kalaban natin na yung mga payaran na to. Gusto naman nila tayo makunaw Para wala na silang kalaban, di ba? Oo. Bukunin, paano kayo makakakita? Wala na yung kalaban, nakakunaw na, di ba?
Alam mo, trending na trending to si Sir Jack. Kasi kung matatandaan mo, kasi ito si Sir Jack, binibenta niya yung bahay niya sa akin. Sabi niya, Boss Dada, bili mo na tong bahay ko. Magkano ba? Magkano? Itong mga bugok na mga vlogger sa kabila, ginagamit na content yun. Si Coach Oli nga nagsabi na meron isang kaibigan mo yun yung C52, 5254. Ano yun? 6'7". 52 yung isang bahay. Ay, yung Pinay. Sinasabi niya na karma daw yan. Yung makamhe? pagbibenta mo. Yung may makamhe. Amoy yun Ako na, amoy ko yun. Okay, amoy ano Pagbibenta na. ka ng bahay, nakarma ka nga ba? naghihirap ka na daw. Kasi paliwanag ka sa kanila. Namumulubi ka na raw, Sir Jack. Pambayad mo daw sa kaso. Yung bahay na yun, magkukulok na kasi walang tao. So, sabi ko, magkukulok So, hindi na. natitirahan? Hindi na. Sabi ko, magkukulok na. Benta ko na lang ako kahit malugi. Di ba? Di ba, dapat maglagyan ako ng bahay, mas pamahan, di ba? Ako, kung magkano lang pili ko, yun lang bibenta ko. Hindi ko na Pinagawa mo pa yun? Pinagawa ko kayo. May solar pa yun. Ay, grabe. Solar, ah. Solar lang ito. Ano, sonar? Solar. Solar. Alam ko Solar. sa submarine yun Solar. Tapos yung panel ito. Liquid ko na yun. Biling ko 20 years to pay. Hindi, ako na lang. Hindi na. Wala nang tao nun. Okay lang. Pero balikan natin yan. Pag-uusapan natin yan mamaya. At muli, nagbabalik. Parang vapor. Lulubog lilitaw si Attorney Ferdito Passion. Nandyan po ba kayo ulit? Ay, opo. Para Pasensya na. na kayo. Medyo unreliable ang mobile data ngayon Palagay ko, may nakita kang magandang babae. Kaya yung signal mo nalilipat. Hindi kaya sinasabotahe tayo ng Malacanang. Oo. Ayun, yung tanong mo, Jay. Eto, si itutuloy ko Coach na Jay. itutuloy ko na yung katanungan ko si Attorney Topacio. Si Tito Soto po kasi. Attorney Soto. May komento laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Handang-handa na daw siya. Bakit nung impeachment ni Marcos Jr., wala man lang siyang komento ni isa? At parang dito ay parang gigil siya dito sa impeachment ni VP Sara. At doon sa impeachment ni Bongbong Marcos ay parang iniilagan niyang makapagkomento doon. Ano po kayang dito? Ano po kayang nakikita niyo ba't ganito na ang ating Senate President? Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator, si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam niyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat noong nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped, kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against sa Sara Duterte, yun ang pinupunteriya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, at di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary at yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema at isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost, officers of the court. At kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. At may attorney, may mga pa nga ho, na etong si SP Soto, ito yung parang bagong manok ng mga dilawan para kapag na-impeach nga naman si VP Sara, siya yung papalit na Vice President at ang susunod na i-impeach ay si Marcos para eto na yung maging presidente, si Soto. And naririnig-rinig nyo rin po ba yung mga ganyang ngayon? Na na nga ng mga dilawan itong si SP Soto? Ay opo, sapagkat alam niyo po,
the present administration, kasama na dyan si Pangulong Marcos, they cannot afford to have a successor na hindi nila kontrolado. Sa dami ng mga akusasyon laban sa kanila, eto na lang flood control, trilyon-trilyon na ito hindi maaari na yung susunod na Pangulo ay hindi nila tao at hindi nila kontrolado. Sapagkat katakot-takot na demandang aabutin nila. Kaya nga po, binraso nila si Boying Remulla na gawing ombudsman with a term of 7 years para maprotektahan ang kanilang interest. Kita nyo naman ang ginawa kay Boying Remulla, even the rules of the ombudsman were changed. Biglaan. Dapat yan, pag nag-file ka, automatically docketed. Anong ginawa nila kay Remulla? Since ang dami nag-file kay Remulla, gumawa sila ng bagong rule na hindi automatic. Susuriin pa para bago madakit. So, mabigat po. Talagang pinilit po yan, binraso. Lahat ng paraan ay ginawa ng Malacanang para maiupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At siyempre, since kung hindi siya magiging ombudsman, kung hindi talagang nag-bend the law, break the law, destroy the law, ignore the law na ang Malacanang, siyempre, kanino tatanaw ng utang na loob yan? Si Boying Remulla. Alam na naman natin, politiko yan at yan ay naging alter ego ng presidente bilang secretary ng Department of Justice. Alam na natin ang purpose kung bakit si Boying ay naririyan sa ombudsman. I mean, wag na nilang insultuhin ang ating talino. Ayun, attorney, si Master Judea Pulit, etong impeachment regarding kay Marcos Jr., may mga sabi-sabi kasi na wala, patay na ito. Pero kayo po, ano sa tingin nyo dito? Pwede pa itong ilaban o talagang tuluyan ng mamamatay ito? O pwede pa mag-file ulit ng impeachment katulad ng yung impeachment complaint na hawak ninyo? Or activated na ba yung 1-year ban dito? 1 year ban na po yan sapagkat yan po ay tinanggap at inendorso sa speaker at ang speaker ay nilagay sa order of business at dinala sa Committee on Justice. Nagbotohan na sufficient inform para nagpaasa pa pinakita pa kunyari na sila ay patas, pero alam naman nating eventually papatayin din nila yan when it comes to a voting on whether it is sufficient in substance. So it already has triggered yung 1 year ban. Pwede i-refile yan after 1 year, pero 1 year pa yun, matagal po yun. Attorney, patungkol din dyan sa nabasurang impeachment ni Bongbong Marcos, ni President Marcos, yung sinabi ni Leila de Lima na hindi daw po impeachable offense yung kanyang paggamit ng droga. Ano po, tama ba yan? Tama bang statement yan? Lalong-lalo na ng isang dating taga-Department of Justice, dating senador, and at the same time, nagkaroon ng kaso patungkol sa illegal na droga. Ay alam niyo po yan ay ano po yan yung high crime po yan sapagkat when you use drugs, number 1 ay violation yan ng batas. At pag ikaw ay isang presidente and you are sworn to uphold and protect the Constitution and the laws of the land, ang iyong deliberate na violation ng isang batas maituturing na high crime. Number 2, kung ikaw ay talagang lulon sa droga, apektado ang judgment mo. At dapat mapalitan ka talaga, matanggal ka, sapagkat hindi natin alam kung yung mga desisyon ay batay sa totoong reasoning o ito ay done under the influence of drugs. Pangatlo po, meron po tayong provision sa Constitution, 2. Yung unang-una, yung entitled ang mga taong bayan na malaman ang mga bagay with respect to public interest. At it is in the public interest to know whether or not nasa tamang pag-iisip ang kanilang Pangulo. At meron pang isang batas. In case of serious serious problems in the health of the President, ay dapat ipinapaalam. Kapag tinatago po yan, yan ay culpable violation of the Constitution. So, common sense naman po kung ang isang Pangulo ay wala na sa katinuan dahil siya ay naimpluwensyahan ng droga, whether palagi o kahit paminsan-minsan lamang, hindi po pwedeng magpatuloy yan sa pagiging Pangulo. Ito po bang mga ginamit ng Congress na grounds para mabasura itong kaso ni Bongbong or impeachment ni Bongbong, pwede din bang gamitin ito ng kampo ni Inday Sara kapag yung kanyang kaso or yung kanyang impeachment ay dinala na sa Committee on Justice? Ay opo, kasi what is sauce for the goose should be sauce for the gander. Alam niyo po, kung i-approve nila na sufficient in substance yung kay Vice President Sara Duterte, ay dapat inaprubahan na yung kay Pangulong Marcos. Bakit? Di ba sinasabi nila si Pangulong Marcos hearsay, walang proof, etc., yung allegation, substance. Alam niyo po,
yun pong mga yon ay evidentiary in nature. Ang ibig pong sabihin, kung yung mga allegations i-proven, at yung mga bare recitation of facts which are of public knowledge ay nandoon sa complaint for impeachment na if proven would lead to the impeachment of that officer and his possible conviction, dapat po yun i-approve as being sufficient in substance. Hindi naman po kailangan lahat ng ebidensya. However, ang problema nga po, sir, ay yung maraming sustansya, yung aming complaint, yung grupo namin ni mga defensor, ay ayaw nilang tanggapin. Dapat yun, attorney, kung substance sa pag-uusapan. Dapat positive talaga dyan si Bongbong Marcos pero nabasura. Pero ito tanong, alam naman natin drama yun Nag-walkout pa si attorney Acop, etc. Acop. Walkout Ay pa si... Ay sorry, baka sumunod. Si attorney Abante. Tama ka mukha kasi, no? Oh, parehas kasi sila style. parehas Ito si sila attorney style. Abante. Pero nabasura yun di ba? Pero hindi ba pwedeng i-overturn yun ng 1/3 votes? Kasi naging parang hindi naman talaga political lang issue dito, hindi naman yung substance talaga Di ba? Yung Oo. 1/3 It has votes. to be, yung report ng committee either for or against impeachment ay dapat pong ma-ratify ng plenary. Kung natatandaan niyo po, yung panahon ni Andres Bautista, yung dating chairman ng COMELEC, na kami po ang nag-file ng impeachment complaint. Yung amin pong impeachment complaint na basura sa Justice Committee. Nagulat kami. Ngunit nung dumating sa plenary na overturn po yung dismissal ng Justice Committee at na-impeach po si dating COMELEC chairman Andres Bautista, lamang naging moot and academic sapagkat nag-resign po siya bago nag-umpisa yung hearing. Pero impeached po siya. So sa madaling salita, may pag-asa pa to. Pwede pang mabuhay itong impeachment kay Bongbong Marcos at kung matauhan itong mga contractors natin ay mga congressman natin, pwede pa tayo 1/3 votes. Maasa ka pa talaga. In theory ay pwede po. Ngunit, in practice, paano ba naman boboto yung plenaryo na ito ay overturn? Sino bang speaker? Tao nila. Sino bang majority floor leader? Anak ni Pangulo. Though, nag-inhibit siya. Siyempre, yung impluensya niya ay nariyan pa rin. Hindi kasi baka... Hindi po, talagang in reality, hindi po mare-reverse yan sa plenary. It's going to take a major miracle para ma-reverse po yan. Baka ako mismo magulat kung iyan ay i-reverse at sasabihin, uy, dapat ito ay i-transmit na sa Senado. Di ba may sinasabi din yung attorney, yung Makabayan Black ngayon. Doon naman sa impeachment ni VP Sara kasi nadala na doon sa opisina ni Speaker Bogie D yung complaint. Ngayon, sabi ni Ilago, i-fast track daw nila or pwedeng ma-fast track pag pwede nang pagbutuan ng 1/3 or pagbutuan na ng plenaryo agad kahit hindi pa pumupunta doon sa Committee on Justice. Di ba, isa yan sa Kung confident sila na may 1/3, may dapat ay i-endorse na ng 1/3. Katulad din nangyari kay Pangulong, kay Sara dati, kasi kay Pangulong Erap, di ba gaya 1/3 yun? So, Pero hindi ba yan mabilis na nadala sa Senado. Pero hindi ba yan yung isa sa mga grounds nung nag-file sa Supreme Court ng yung motion sa Supreme Court na nag-grant naman, di ba isa yan sa parang steps na hindi nila sinunod kaya naging unconstitutional yung impeachment kay VP Sara noong 2025? Ang essence po noong desisyon sa Korte Suprema ay may tatlo na pong nauna. At yun po ay hindi inaksyonan. Yung 1/3 ang inaksyonan. Ang sabi ng Korte Suprema, wala kang diskresyon. Since hindi mo inaksyonan yung unang tatlo at it was supposed to have been transmitted at yun ay sinasabi mong na-dismiss dahil without action, deemed initiated na po yun. Therefore, the fourth complaint which was by 1/3 or more than 1/3 ng plenary ng House ay time-barred na impeachment proceedings. So ngayon, magkakaroon ng impeachment kay VP Sara. Anong ine-expect? Kasama po ba yan sa pinag-usapan nyo kanina sa anniversary ng PDP? Yung patungkol dito, may mga paghahanda ba kayo na gagawin pagdating dito sa impeachment na ito na likelihood ng paglusot nito ay napakataas? O sinabi na ng sinabi na ni Congressman Abante, yung congressman sa Maynila na hindi naman nanalo pero congressman pa rin. Sinabi niya na yun daw ang talagang inaantay nila, impeachment ni VP Sara dahil yun daw malakas ang ebidensya nila.
ang iyong political opponent or for political assassination. Ito ay mechanism for accountability. Hindi ito dapat inaabuso. So tutol po kami dito. Ngunit hindi naman po miyembro ng partido si Vice President Sara at hindi rin po ako kasama sa legal team. So ipaubayan namin pagdating sa aspetong legal. Pero sa political, we will be doing share sa PDP na to raise the consciousness of the people na ito ay kalokohan lamang, ito ay ginagamit lamang to knock out yung bet ng oposisyon sa 2028 na sa tingin nila hindi nila kayang talunin sa patas na eleksyon ay ginagamit nila itong instrumentality of the impeachment para ma-eliminate from the running. Attorney Topacio, J. Guevara ulit. Yung ginawang pagsampa ng Makabayan Block ng impeachment kay Marcos Jr., hindi ho kaya ito ay palabas lamang para gamitin nila sa 2028 election? Opo, ako ay talagang duda po ako dyan sa grupong yan eh. Sapagkat kung sila ay makikinabang, kakampi sila kay Marcos. Kung makikinabang naman sila politically, lalabanan nila si Pangulong Marcos and so on and so forth. Walang interest yan kundi sariling interest po nila. Ewan ko nga kung bakit nag-i-stick yung pangalang Makabayan dyan sa block na yan. Hindi naman Makabayan yan eh. Hindi naman ang ini-advance na interest yan ay interest ng bayan kundi interest nung kanilang grupo na may kaugnayan doon sa longest running insurgency sa buong mundo yung at may kaugnayan sa mga CPP, NPA front organizations. Ayun, nako. Alam namin masyado kang busy, Attorney Ferdinand Topacio. So hingan ka na lang namin ng iyong final message for tonight para sa mga kababayan natin nanonood, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Opo, ang huling mensahe ko na lamang po para sa ating mga kababayan ay huwag po tayong papayag na ilihis ang istorya. Ang issue po ay hindi si VP Sara, hindi si Bong Revilla, hindi si Joel Villanueva. Ang issue ay flood control scam na trilyon. At lumalabas na ang mastermind ay di umano si Martin Romualdez and the path leads all the way up to Malacanang Palace. Kaya lahat po ay gagawin nila para ito ay ilihis ang istorya at lahat ay gagawin nila para yung kandidato na hindi nila kayang talunin sa 2028 ay kanilang i-disqualify. So, wag po tayong pumayag mga kababayan. Patuloy po nating ipahayag ang ating saloobin na ayaw natin ito. Sulatan po natin ang ating mga congressmen, sulatan natin ang ating mga senador at sabihin po natin na hindi po tayo papayag, ang ating tinig hindi dapat matakpan nitong mga political machinations na to. At sa ilalim ng ating saligang batas, ang makapangyarihan ay ang bayan, hindi ang Pangulo, hindi ang Kongreso, hindi si SP Soto, hindi ang Ombudsman. Taong bayan po ang dapat manaig. Maraming salamat. Attorney Sex Appeal Ferdinand Topacio sa iyong oras. Salamat po. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Salamat. Salamat po, Attorney.